Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. This time, I'm gonna talk about Pasta by Andrew E. the Maestro. Happy birthday nga pala sa ating maestro dyan. Ganun pa man guys, nandito tayo at muling nagbabalik. Salamat sa mga nandito para nakaantabay at walang sawa, nagtitiwala at sumusuporta. Nandito ngayon babalik ko lang. At nakita nyo naman, masyado lang tayo naging busy, ganun pa man. Bago tayo mag-start, sinashoutout ko rin mga nandito pa rin, mga taga day one. Maraming salamat sa pag-hintay at sa mga nagsasabi na masyadong binibilis sa inyo pag-react. Para sa inyo, nagpahinga ako ng 3 months. Ganun pa man guys, maraming salamat. At bago tayo mag-start, bigay ko ng pedigree ko, music producer in California, mula audio engineering at the same time, ang master hypnotherapist, ang NLP master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Pasta, Andrew E. Mag-subscribe ko sa Salbakutan, nilike ko na yung video. Let's get to it. Tapusin ninyo yung video. Let's go. Woo! Aha. The Molex. Zurich. Woo! Red Parrot music, baby. Let's go. Aha. Damn, Pasta. Parang, ang ganda ng pagkakasabi kasi pasta pero sa isip ko parang double meaning na agad siya Pasta parang bilisan mo, faster, di ba? Pasta, pero may accent. Fasta, you know? Para sa Italy. Italy ba yan? Let's go. Ding, 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 ding. Oh my gosh. People will love this shit, man. Kasi especially yung mga tao nagka-club, pag narinig ka agad nila to, pag play ka agad sa club to, alam na nila. Andrew E, baby, let's go. Time, initin ko kayo. Hey! Dutch. Bam! Bam! Sheesh! Facts mula kay Andrew E. Happy birthday kay Kuya Andrew. Ganun pa man guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel natin guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. I-like, i-share yung video natin at sabihin niyo sa mga kaibigan ninyo na si Plan Motif ay nagbabalik na mula sa Goodberg Pro. So let's get to it. Ulit natin yan guys. Putsik yung energy. Isipin niyo guys, nasa isang club kayo. Tapos tahimik yung mga tao. Nagiinuman sila, tapos yung DJ nagpe-prepare lang, and then all of a sudden, pagkabit ng headphones, pag play ng music, maririnig nyo yung ganitong intro. Hindi ka ba mapapatayo niyan? Hey! Hey! Damn! It's been a long time nang binitin ko kayo. Facts! It's been a long time, napakatagal bago mag-create si Kuya Dur ng ano, you know. I'll be honest, napakahirap gumawa ng catchy na song talaga. You know, may mga tao na katulad ko, ang dami kong, katulad, for example konting plug lang muna, may bago ko nilabas na album, lumabas siya a month ago, o 2 months ago, ang title ng, album is Hating Gabi. Yun. Pero check nyo lang yun sa description, nandun yung personal na channel ko sa YouTube. Doon naglabas ako ng album at reggaeton yung tema, pero parang sa tingin ko kasi parang na-inspire din ako na parang gusto kong gumawa ng musika na parang makakapag-enjoy yung tao, makakapagsayaw sila, makakapag-party sila. At dito sa America, especially right here sa California, meron din sa Florida, sa Miami. Yan yung yung style dito parang medyo pagka-Latin din kasi, 'di ba? Kaya yung reggaeton malaking bagay 'yon. So, gumawa ako ng musika. Hopefully ma-check ninyo yung guys Hating Gabi. Nandun sa personal channel ko, na-release din 'yon sa Spotify, sa iTunes. Ganun pa man guys, yung sinasabi ko rito, may mga artist na maraming ginawang kanta at sa tingin nila nakakaisip sila na parang eto maganda tong music na to, sa tingin ko mahuhook yung mga tao dito, pakiramdam ko mapapasayaw sila. At ang hirap mag-create ng ganong klase ng tema guys, mahirap mag-create o mag-isip o mag-imagine ng mga musika na magbibigay ng positibo sa sarili mo. At hindi lang yon, habang nagsasaing ka, naglalaba ka, habang nag-aaral ka, pag naririnig mo siya, hindi lang uplifting yung beat niya,
Pero at the end of the day, nakikiliti din yung utak natin. Kasi napaka-importante ng mga ganitong klase ng musika para mapagaan yung pag-iisip natin. Usually kasi ang utak ng mga tao, gumagana lang yan pag nag-iisip eh. 'Di ba? I mean, sometimes talaga, what I mean is like, nag-iisip internally sa idea na kunwari pag tinanong kita ng 1 plus 1, 2 plus 2, nag-iisip ka, gumagana yung isip mo. Pero usually, may kakayanan ng mga lalaki na hindi kaya ng mga babae minsan na parang kaya natin tumingin sa kisame tapos hindi tayo nag-iisip. Parang tulala lang tayo. May ganun tayo talaga na kaya nating i-shutdown everything kasi nga hindi dahil sa pinagdadaanan pero dahil kakayanan natin. Parang parang ayaw lang natin maglabas ng energy. Hindi ko alam kung bakit ganun pero ganun isa sa mga kaya ng mga lalaki. Ganun pa man, pag narinig niyo yung music na 'to parang gusto niyong, mag-aral, sipagin, magpunta sa gym ta's na parang, 'pag narinig mo puwede mong yayain yung mga tropa mo, yung jowa mo, yung partner mo, ta's ang sarap lang sa pakiramdam. Tuloy natin guys. So, hopefully magustuhan ninyo kasi yung mga ganitong mga musika hindi masyadong na-appreciate ng mga tao kasi yung difference ng vibe na music na hinahanap ng mga kabataan ngayon, yung parang medyo aggressive yung parang yung agresibo at aktibo na merong chill vibe na parang may positive na enerhiya at yung agresibo na parang very dominating na parang invasive sa idea ng, for example, gusto kong isipin nyo to. Meron ditong uplifting na musika, pero agresibo siya at invasive. Pag sinabi kong invasive, yung parang parang nananakop ka ng ibang klase ng dimension ng spirituality. Kumbaga, pumapasok ka sa landas na parang forbidden para sa iyo. At para sa mga kabataan, napaka-importante nun kasi pakiramdam nila rebellious sila, 'di ba? May mga energy na parang sa trap music, na parang parang gusto nilang magpakademonyo, gusto nilang parang gusto nilang sumigaw, manakit ng tao, very violent yung tema ng music, gusto nilang mag-drugs, gusto nilang mang-rape, mga ganyan, o pumatay, mag-geng-geng. Nakaka-uplift talaga yun kasi pero yung dimension na binibigay ng musika at energy na binibigay nito na parang very invasive nga sa ganung klase ng kultura. Then, meron tayong Andrew E. na party music na vibey, na parang pag pinakinggan mo, hindi lang siya basta wholesome, pero parang nakakalitin sa tenga na parang hindi siya parang hinihikayat kang gumawa ng masama sa ibang tao. Hindi lang basta violente, base parang mangharas, mang-violate, mang sexual harass, walang ganun. Kumbaga, enjoy lang the moment ng isang partner o yung tao may gusto sa'yo, nagkakaroon kayo ng tamang signal. Maganda yung klase na binibigay ng energy. Yung mga bagay at konsepto na ganito, hindi kayang isipin niya ng mga Gen Z ngayon. Hindi nila kayang mahati yung idea ng musika na binibigay ng mga bagong henerasyon at yung musika ng mga old school na katulad namin na parang gusto namin yung vibe na ganyan. Kaya pag papipiliin ako, of course, na-appreciate ko yung intensity, yung intention din ng mga makabagong Gen Z na ganyan. Gusto kong maging parang agresibo. Sulatan mo man o pinturahan mo man o gawan mo man ng kahit anong klase ng konsepto. Pero yung enerhiya at intention, parang yung mapa ng kabuuan parang ganun, parang violente. Parang gusto mo mag-express ng magwala. Pero dito, parang gusto mo siya mag-express pero very classy yung datingan eh. Yung tipo na nakaporma ka, naka-suit ka, parang gano'n, yung parang ang sexy mo lang tignan. Ganun pa man, tuloy natin to guys. Ang hirap gumawa ng gano'n at I mean, nakaka-drain yun. Tuloy natin. Hindi to Swedish, hindi to Dutch, very much, hey, pay cash mo. Woo! Damn! Ooh! Okay? Nahanap ko yung kick. May kick yan, sigurado. May punchline. Okay? Hanapin mo. Sabi ko nga pasta nga guys eh. Man, plan motive boy. Let's go!
Okay? Okay? Damn! Guys, aral muna kayo sa mga kabataan dyan. Aral muna kayo, Wag muna kayong, ang hirap i-explain eh. Nandito ma-appreciate ng mga tao na ang hirap, basta hindi siya kaagad ma-appreciate ng mga tao sa panahon ngayon. Hindi siya especially mga kabataan kasi magtutunog siya na parang masama na ewan na, na parang malaswa o corny o parang ganun. Paano kasi kailangan, ang hirap parang bilang isang lalaki o bilang isang babae, may certain age bago mo manamnam o malasahan yung ganitong klase ng musika. Parang nung bata ka pa, hindi ka mahilig sa tuyo o hindi ka mahilig sa gulay. Kasi ako dati hindi ako mahilig sa gulay. Hindi ako kumakain ng mga isda-isda. And then one time, tumira kami sa Nabotas, sa may Tangos, sa pinakadulo talaga ng Nabotas. Kung saan talaga, basta ang hirap na explain. So tumira kami talaga doon. Tapos to the point na araw-araw isda yung pagkain namin. Doon ko lang siya na-appreciate. Doon lang na-trigger yung parang ugat sa utak ko na parang masarap pala. Parang nakalabit siya na meron pa palang lasa sa mundong to na bakit hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin. Ganon din sa musika. Merong mga bagay na hindi mo pa-taste ngayon, pero habang lumalaki ka parang, sarap pala ng mga ganitong musika. Ngayon ko lang na-appreciate. Bakit? Kasi nagmamarinate siya. Kumbaga habang tumatanda yung tao, parang naiintindihan niya na yung mga ginagawa ng matatanda. Kasi di ba sila, kung mga bata tayo, sinasabi ng matatanda sa atin na di mo pa maintindihan yan, pag matanda ka na tsaka mo maintindihan. Facts! Facts! Kaya minsan may mga kabataan na nagsasabi na paano ka ba ginawa? Ganun, di ba? Maintindihan mo, pag matanda ka na, pag nasa legal age ka na, kung kaya na, kasi yung mga kabataan yan, parang akala mo tatalino eh. Hindi niyo naiintindihan, sa mga bata ngayon, ang idea nila, akala nila, ang daling solusyonan ng mga bagay. Iwanan mo na si ganyan, putulin mo na si ganyan, kuwain mo lang si ganyan, sabihin mo lang si ganyan, di ba? Upakan mo lang si ganyan. Hindi nyo naiintindihan na komplikado ang mundo. Kasi ang nakikita nyo lang, isang individual. Diba? Pero kung nakikita ninyo, sa isang individual na yun, maraming maapektuhan, o kahit yung action mo pa lang, nakaka-apekto na sa ibang tao, dun mo marirealize na ang hirap pa lang gumawa ng galaw. Ang hirap umaksyon, mahirap magdesisyon, mahilig ang mga tao sa mga bagay na paspasan, na parang akala nila magagawa nila lahat. Marirealize na napaka-komplikado ng mundo at hindi lahat nagagawa o ginagawa ng mabilisan, pinagdidesisyonan ng mabilisan, na akala mo ganito lang kadali magdesisyon, hindi. Napakahirap. Marami kang isa sa alang-alang para sa mga bagay na. Tuloy natin. Woo! Napiyo. Damn! Damn! Daig pa oscillate. Ay! Woo! Okay? Okay? Tuloy? Damn! Wow! Damn! Naisip ko lang, pag mga ganito mga musika, parang masarap tong gawin pag pag nag-drive kayo, malalayong lugar, driving kayo, tapos parang ang ganda lang, parang ganito yung mga, pag habang napapakinggan ko siya, parang naiisip ko yung parang pupunta ako sa malayong lugar, tapos excited ako, parang swimming ba, parang, hindi swimming, pero parang hiking o parang out of town, tapos parang, alam mo yun, parang party na damn! Sicily,
nagkakasin. May sumisig ka sa likod, damn! Damn! Naalala ko si Chris Tucker dun na. Damn! Search ka natin yung kanta Chili na puta. Ako sinasabi natin na Kuya Drew, minsan na, baka tayo, maban tayo rito. Ay, nako. Ay, putik. Yung pala yung punchline. Meron pala nun. Ano ba to? Damn. Yun pala. Ano? Ay, nako. Isip ko. Parang maliit na bread. Yung pala yung gusto niya. Kaya pala may egg, may ano. Gusto niya araw-araw. Ayan. Yung pala ibig sabihin nun. Yung cantuccini pala. Ano? Ay, guys. Ang talino din ni Kuya Doy. Sabi niya, pumunta siya na Italy. Tapos ano kayang bread na may katunog na ganito? Kaya, uy, parang may katunog to na ano. Tapos ginawa niya na agad ng kanta. Ganun kabilis. Bago pa maisip ng iba. Tapos ma-research mo, no? Ibig sabihin ng cantuccini. Pagdating, maliliit pala na bread yun. Kaya pala nagbe-bake sila. Baking yan eh. Ayun, no? Ayun, tingnan mo. Little story tayo. Sa little story. Ayan na guys, so. Story. Italy. Na taga Sicily. Okay. Damn! Valentino. Bake with me, bake! Bucatini at lasagna. Damn! 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 Oh! Genie! Yep, yep. Cantuccini. Damn! 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 Habang ginagawa na tong chorus, parang naririnig ko, puro babae na yung kumakanta. Nabi-visualize ko lang. Okay? Damn! Wow! Putang, mayroon pa pala tong music video, guys. Sa Italy pa yata gaganapin. Alam mo sa Pilipinas, ay dito sa Amerika, meron kami tinatawag na ancestry. So sa ancestry, nagpaano ko kung saan galing yung pamilya namin eh. So na-realize ko na parang may pagka-French or Italian yung dating eh. Pero parang nire-research pa kung paano nila makukuha. It takes time. May bayad din kasi yan. Ganun pa man guys, congratulations kay Kuya Drew at abangan natin yung music video at ang ganda ng music na to. Sa tingin ko mas maganda siya kung meron siyang visual din at sa tingin ko mas magiging effective pa siya, mas maiintindihan
ng mga tao kung ano ibig sabihin dito. Kasi pag hindi mo siya, especially sa mga kabataan ngayon, pag pinakinggan mo lang siya, parang ang bastos, di ba? Pero naiintindihan ko, wag yung isipin na hindi ko naiintindihan guys, yung mga naiisip ninyo. Naiintindihan ko yan, ganun pa man, mas makakatulong yung video para sa mga tao na merong diferensya sa pag-iisip, hindi makasabay sa agos ng panahon, sa kung paano mag-isip si Kuya Drew. Yung music video makakatulong para sa inyo kasi pakiramdam yata ni Kuya Drew, pakiramdam namin lahat may disability kayo. Joke lang! Ganun naman guys, maraming salamat. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At andito lang pala ako, plan motive, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, mga kaibigan, mga tao na paligid sa inyo, sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala na Good Pag Pro, doon sa description guys, check nyo lang yung bago kong release na album, Hating Gabi. Ganun pa man, ingat kang lahat dyan. Mahal ko kayo. Peace out.